Salamat po, Panginoon, sa aming Sunday School. Muli naming sama-samang mapag-aaralan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang aming pananda at isip ay gawin mong sariwa sa pagtanggap ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay ang pasimula ng kapighatian of tribulation. Bilang paunang salita, alam natin na ito ay mangyayari immediately after the rapture. Ang ibig sabihin, sa tribulation, ang iglesia ay hindi kabahagi. Sapagkat bago po masimulan ang paghihirap, ang kapighatian ay aalisin ng Diyos ang iglesia sa lupa. Ang dahilan ay sapagkat ang iglesia ay hindi nakatalaga sa kaparusahan o kapighatian o sa pangsanglibutang paghihirap, kundi siya ay ililigtas. Salamat sa Panginoon sa magandang plano ng Diyos. Ang tanging paraan upang makaligtas sa makatuwid sa darating na malaking kapighatian, nang sabi walang katulad, hindi nangyari o mangyayari pa. Unprecedented ang hirap, kaya ang tawag po rito ay Great Tribulation. Ang Great Tribulation, mga kapatid, ay ang buong lupa. Ang buong lupa ay makakaranas. Ang sabi sa Apocalypse 3:10, ang sabi po ay ganito: sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay liligtas sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sa lumang tipan, ang tawag po sa dakilang kapighatian ay Jacob's Trouble. Makikita po natin ito sa Jeremias 30 sa verse 7. How awful that day will be, none will be like it. It will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it. Ang dakilang kapighatian po kasi ay paghahanda ng Diyos sa Israel, pagpalo sa kanila upang sila ay maging malinis pagpasok nila sa millennium. Sa New Testament, sa mga Kristiyano, ito ay millennium. Ang ibig sabihin, 1,000 taong paghahari ng Panginoon. Subalit ito sa mga Israelita, ang millennium ay kung tawagin po ay Kingdom Age. Ito ang panahon na ang Israelita o ang Israel ay inihahanda, nililinis ng Panginoon para pumasok sa kung tawagin po ay Kingdom Age. Sa Iglesia, ito ay millennium. Gregong salita at Latin po kasi yan. Pero sa mga Hudyo, ito ang Kingdom Age. Ang panahon na ibabalik sa kanila ang dati nilang kaharian, ang pinaghati-hati ng 12 tribo na naalis sa kanila, pero ibabalik ito sa kanya at sila ay maghahari, hindi sila paghaharian ng sinuman. Kaya makikita natin na itong, kung maalaala po ninyo sa 70 weeks, ito ang 70th week. At ang 70th week ay 7 taon na paghihirap. Ang pasimula po ay makikita natin sa Apocalypse 1 o 6:1.
Ang sabi po ay ganito, at nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. Narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. Kaya ang tribulation po, ang paghihirap, ay nagsisimula po sa verse 1 ng chapter 6. Sa katunayan, mga kapatid, pag titingnan ninyo sa Bible, ang mga paghihirap sa tribulation ay nahanay o nahati o naggrupo sa 3. Ito po ang mga tatak, ito po ang 7 tatak, 7 trumpeta, at 7 mangkok. Yan po ang paghihirap sa tribulation. Sa pagitan yan sa iba't ibang kabanata ay sinasabi ang paghahari ng Antikristo, ang pagdating. Pero yan po ay mangyayari pa lang ang paghahari ng Antikristo sa 3 taon at kalahati ng 1 linggo. Kaya ang unang 3 kalahati ay mga paghatol ng Diyos na ang ginagamit ay ang tao. Na ito ay mga natural na mangyayari sa kalikasan, sa lipunan. Ito po ang 3 taon kalahati, the first 3.5 years of the 7 years tribulation is our judgment that are natural in nature. Pagkatapos ng 3 taon kalahati ang paglalabas ng Antikristo. Sa ngayon, ang sabi po ang espiritu ng mga Antikristo o ang espiritu ng Antikristo ay nagsisimula na. Mababasa po natin yan sa unang Juan 2:18. Ang sabi po ay ganito, Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang marami ng Antikristo. Kaya marami ngayon ang espiritu ng Antikristo. Pero ang Antikristo mismo ay siya lang mahayag pagkatapos ng kalahating bahagi ng tribulation. Yan ay after 3.5 year ng tribulation. Kaya Apokalipsis 6:1 ay pasimula ng tribulation, pero wala pa ang Antikristo, bagamat ang mga espiritu ng Antikristo ay gumagawa na. Kaya narito, sa makatwid, ang unang mangangabayo, ang unang tatak, at ito ay ang first horseman of Apocalypse. Inyong mapapansin na itong 4 horses of the Apocalypse, bantog na paksa ito. Sa katunayan, may maraming mga movie na ang paksa ay ganito. Pero, iba po ang sinasabi sa Bible. Makikita natin ang unang mangangabayo sa talatang 1 ng chapter 6. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsasalitang gaya ng tunog, ng kulog. Halika. 2, at tumingin ako. At narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong. At yaoy yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ito po ang
isa sa apat na mga ngabayo ng Apokalipsis, ang puting mga ngabayo. Itong puti pong mga ngabayo na may busog ay ina-identify ng mga Bible scholars na ang Antikristo. Ito po ang pagsisikap ng Antikristo sa pamagitan ng diplomasiya. Kaya dito po, ang mga ngabayong ito ay walang intensyon ng digmaan. Ang dala po niya ay kapayapaan. At bago magsimula ang tribulation nga, sa kung tawagin po natin sa nakaraang pag-aaral ay the beginning of sorrows. Magkakaroon ng mga haka-haka ng digmaan. Ang mga bansa ay naghahanda sa digmaan. Ano pat ang bago, immediately after or before the tribulation, ang sanlibutan ay makakakita ng sunod-sunod na pagsisikap ng tao na magkaroon ng kapayapaan. Ay sinasabi nga sa unang Tesalonica 5:3 ay ganito. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makakatanan sa anumang paraan. Kaya before the tribulation, there will be a flurry of efforts for peace. Kaya makikita po natin sa ngayon ay nangyayari na ang mga pagsisikap ng tao ng kapayapaan. Halimbawa po, ang meeting ng kapayapaan sa Hague, sa Netherlands, noong ngayong taong ito, more or less noong September ito nangyari. Na ang sabi, ang pagkakatipon ng pirmahan na nagkasundo ang mga malalaking reliyon. Ganon din, ang pinagmumulan ng banta ng digmaan ngayon ay ang Muslim, ang Kristiyano at ang mga Hudyo. Kaya naman, sa effort ng administrasyong Trump, nangyari ang kung tawagin ay Abraham's Accord na ito ay pinirmahan mismo sa White House. The President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates, and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain will now sign the Abraham Accords. They will each sign 4 copies, 1 in English, 1 in Hebrew, and 2 in Arabic.
pangunguna ng mga Katoliko. May mga prayer for the nation. Ito ay pagsisikap, prayer for the nation, for peace. Ito'y mga pagsisikap ng tao para huwag magkagulo ang tao, huwag magkagira. Kaya sila ay sunod-sunod ng mga pagsisikap. Pangbuong sanglibutan ito. Maging ang mga reliyon ay nagbubuo, nagsasama-sama para huwag magtigma. Interi paesi nel Mediterraneo, la guerra è madre di tutte le povertà. Dobbiamo riconoscere che non sarebbe stato come uscire dai conflitti bloccati e incancreniti, come sciogliere i nodi aggroviglianti di tante lotte armate, come prevenire i conflitti, come pacificare i signori della guerra o quanti confidano nella forza delle armi. Certamente numerose nazioni, movimenti, correnti di pensiero, scienziati o semplici cittadini del mondo hanno da molto tempo lavorato e lavorano per curare il nostro pianeta malato, che ha posto in evidenza la nostra comune fragilità. Pero kaya makikita natin na ang Antikristo dito sa chapter 6 verse 1 ay patuloy ang kanyang kukumpanya para sa kapayapaan sapagkat ang sanglibutan alam nanganganib sa malaking digmaan. Kaya ang mga tao, ang mga leader, nalalaman nila na ang digmaan ay nariyan lamang sa sulok at anytime ay pwedeng mangyari. Kaya nga ang bulong-bulungan ng digmaan, ang mga usap-usapan sa digmaan, ang paghahanda ng mga bansa, lahat ay naghahanda, iniimbento ang pinaka magagaling na eroplanong pambomba, iniimbento ang malalaking mga barkong pangdigma, aircraft carrier kung tawagin nila, at iniimbento ang pinakamahusay na nuclear bomb. Yan po ay karakteristik ng end ng last days na kung ang tawagin po ay beginning of sorrows. At bunga nito, ang mga leader ng pangrelihiyon nakakaalam na pag hindi kumilos, magkakaroon ng digmaan. At sa digmaan ay walang panalo. Lahat talo, lalo na kung ang digmaan ay hindi ang mga conventional bomb. Ang digmaan ngayon kapag nagpasimula ay nuclear bomb. At ang mga bansa ay nag-iimbento ng pinaka mabagsik na nuclear bomb. Sapagkat ang gusto nila, pag napasimulan ang bomba, kanilang tityakin na yung nakatanggap ng bomba ay hindi na makakabangon. Kaya palakasan ng armas. Kaya naman sila ay nagkakaroon ng mga pistok. Subalit, hindi po ito mapipigilan. Dahil ang kasaysayan ng sanglibutan, sabi ng isang historian, British historian na si Arnold Toynbee, ang kasaysayan ng tao, bawat more or less 30 taon ay nagkakagirang global. Kaya yan po ay kasaysayan na ng mundo. Kaya makikita natin sa susunod na talata ng chapter 6 ng Apokalipsis ang isa pang mangangabayo nang sabi, at nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika. At may lumabas na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkalooban
ng pag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Ang second horseman of Apocalypse is the Red Rider na siya binigyan ng isang malaking tabak upang ang tao'y magpatayan sa isa't isa. Kaya ang rider of the horse of the second horse, ang simbolo ng gera. Ang tao'y magpapatayan sa isa't isa. At ito ang tao. Walang tigil ng patayan. Sapagkat ang puso ng tao ay masama. Ang puso ng tao'y liko. At ang pusong yan na liko ay babango ng mga pinunong liko. Sinasabi sa Santiago 4:1 ang pinagmumulan ng digmaan na ang sabi, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? Saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap. Kayo'y nag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nag-iinggit. Nakikipag-away at nakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsingi. Saan daw nagmumula ang pagdidigma, ang pagkikipagbaka? Sa pusong mapag-imbot. Ang tinutukoy dito ay ang puso ng tao. At ang isang bansa ay pinangungunahan ng tao. Gaya na nangyari nung nakaraayong Storm Desert sa Kuwait, ninasa ng puno ng Iraq, si Saddam Hussein, nakunin ang Kuwait. Ang oil field dito ay mapa sa kanya. Nagkagera. Saan nagmula? Sa pag-iimbot. Sapagkat gustong mapa sa kanya. Ganyan ang tao. Parang bata. Bakit nag-aaway ang bata? Magkaibigan, naglalaro. Sapagkat ang gusto ng isa na laruan ay gusto rin ng isa. Yan ang tao. Kaya ang pangalawang mga ngabayoy pula, simbolo ng digmaan. Ang sunod ng mga ngabayo sa talatang 5 at nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika! At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim. At yung nakasakay dito ay isang timbangan sa kanyang kamay. 6, at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 nilalang na buhay na nagsasabi, isang denaryo ay isang takal na trigo. Isang denaryo, 3 takal na sibada. At huwag mong ipahamak ang langis. Ito mga kapatid, dumating ang kasalatan. Kasalatan sa ikamamatay. Isipin po ninyo ang isang takal na trigo ay isang denaryo. Ang isang denaryo ay isang araw na sweldo ng karaniwang trabahador. Isang denaryo. Ganon din ang takal ng sibada. Ang sibada, mga kapatid, ay inferior na grain ito. Ang mahinang at trigo. Ito usually ay pagkain ng mga alipin, ng mga gladiator. Pero ito ang pinakamasustansya. Pero hindi maganda. Parang bigas natin, may bigas na maganda. Sa tingin pa lamang, sa amoy pa lamang, matatakam ka. Kahit walang ulam, mabubusog ka. Ito po ang sibada sa kanilang panahon. 3 takal na sibada, isang araw na sweldo. Ganun din, isang takal na trigo
ay isang araw na sweldo. Isipin mo, kung bawat kilo ng bigas, ang halaga ay isang araw na swelduhan, ay saan ka kukuha pa ng ulam? Wala kang ibibili ng galunggong. At saan ang iyong medisina? Saan ang pag-aaral ng mga bata? Saan ang damit? Saan ang tirahan ng para sa kuryente? Kaya itong ikatlo na mga ngabayo ang dala ay sobrang hirap, sobrang tagutom. At ang pang-apat na mga ngabayo ay sabi sa talata na 7, at nang buksan niya ang ikaapat na tatak, narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan at Hades. Ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamagitan ng tabak, ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Ito ang ikaapat ng mga ngabayo. Ang kanyang pangalay si Kamatayan at ang Hades sumusunod sa kanya. Ang Hades, ito ay dako ng mga patay. Ito ay Grigong salita. The place of the dead. Sa Hebreo, itong Hades ay Sheol. The place of the dead. Yung hirap nito, ang nakakatakot dito, nasa laman, may pagkatao yung kamatayan at ang Hades. At sinasabi ng ikaapat na bahagi ng lupa, ang ikaapat na bahagi dito ng populasyon ng daigdig. Halimbawa sa ngayon ay may 7 bilyon ang tao sa mundo. Kung ang 1/4 niyan, ikaapat na bahagi, ay mamatay, ang ibig sabihin ang mamamatay ay sobra-sobrang 2 bilyon. Sa 7 bilyon, bawasan ng 2, ang matitira na lamang ay 5 bilyon. Kaya narito mga kapatid, at paano sila mamamatay? Sa tabak, sa gutom, sa salot, at sa mga ganid na hayop sa lupa. Ang mga salot dito gaya na nangyari na pandemya, kakaunti lang ang namatay nito. I-compared sa mangyayari ikaapat na bahagi ng populasyon ng lupa sa 7 bilyon, malapit-lapit sa 2 bilyon ang mamamatay. Sa ngayon po ay milyon ang namatay. Pero sa darating, sobrang kagutom, patayan, tabak, gutom, salot, mga ganid na hayop. Ang mga ganid na hayop rito mga kapatid ay ang mga predator gaya ng leon, ng tigre. Ito po ang mga ganid na hayop. Pero may isang hayop sa lupa na maliliit lang pero talo ang mga ganid na hayop na leon at tigre sa dami ng namamatay. At alam po ba ninyo kung ano ang hayop na ito? Ang hayop na ito'y maliit lamang na kung tawagin po natin ay daga. Ang daga ang pinaka-perwisyo na hayop sa sanglibutan. Hindi ang leon, hindi ang tigre, hindi ang uso. Ang pinaka-mabagsik na hayop na kaaway ng tao ay ang daga. Binabasa ko po ito sa Wellington's Guide to the Bible sa page 554. Ang sabi po, basahin ko, the rats carry as many as 35 diseases
Their fleas carry bubonic plague which killed a third of the population of Europe in 14th century. Their fleas also carry typhus, which in the 4th century has killed an estimated 200 million people. Beasts in this passage are linked not only with the pestilence but with the famine, rats, menace, human food supplies, which they both devour and contaminate. Yan po raw, ang daga pala ang pinaka-perwisyo. Alam, may nagsabi nga po na nuclear scientist na kung sakalit magpaulan ng nuclear na bomba, mamamatay ang lahat ng tao, ang lahat ng malalaking hayop, ang maiiwan lamang ay ang daga. Dahil ang daga hindi mamamatay, nasa ilalim sila ng mga tubo, nasa ilalim sila ng mga emburnal, sila ang magsusurvive. Sana naman ay huwag dumami ang daga sa atin. Sa Europa, ang bubonic plague na dala ng daga ay pumatay ng halos 1/3 bahagi ng populasyon sa Europa noong 4th century. Kaya, pero ito ay mga normal at natural na kapahayagan ng mga salot. Ito po ang Apokalipsis sa chapter 6, sa verse 8. Yan po ang ika-4 na mga ngabayo. Ang ikalima naman, ito ay parang interlude sa paghihirap. Ito po ay ang tungkol sa mga kaluluwa ng mga martir, pinatay dahil sa salita ng Diyos. Inyong alamin na ang lahat ng patay na namatay kay Kristo bago ang rapture, mabubuhay sila. Sa makatwid, ito ay hindi mga patay na hindi kabahagi sa church, sa iglesia. Dahil lahat ng mga patay na nangamatay kay Kristo ay bubuhayin muli. Pero ito ay hindi binuhay. Ibig sabihin, hindi kasama sila sa rapture. Posibleng ito, mga kapatid, ang kung tawagin ay Old Testament saints na mababasa po natin sa Isaiah sa talata 26-20 ng Isaiah. Ganito ang sasabi, ito ang resurrection of the Old Testament saints and martyrs. Ang sabi po ay ganito, ikaw ay parito, bayan ko, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Kaya ang resurrection of the Old Testament saints after the tribulation, hanggang sa ang galit ay makalampas. At sila ay bubuhayin bago magsimula ang millennium. Sila ay bubuhayin sapagkat kung ito sa Old Testament ay ang Kingdom Age, all those who died in obedience to the law ay bubuhayin muli at sila ay maghahari na sa kanilang sariling lupain. Sa makatwid, ang ikalima na mga ngabayo ay ang pagbuhay ng mga Old Testament saints. Ang sumunod na talata ay another isa uling paghihirap na sabi, at nakita ko, nang buksan niya ang ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim at gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. 13.
At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na sinasambulat. Ang kanyang bungang bubot hanggang pagka inahampas ng malakas na hangin. Ito po ang ika-6 na mga ngabayo ay ang di pa nangyayari na kung tawagin ay convulsion of the forces of nature. Inyo po mapapansin ang mga bituin ay mga lalaglag, ang mga bundok magsasambulat. Ang mga bundok ay mga wawala dahil kung iisip ng isang bituin ay mas malaki kaysa lupa, bigger than the earth. Just imagine, tayo po ay abutan o tamaan ng isang bituin. Saan? Anong mangyari sa atin? Sinasabi ng kasaysayan na ang mga dambuhalang hayop gaya ng dinosaurs at kanyang mga kamag-anak kaya nangawala ay bunga ng pagbagsak ng mga meteorites at nabago ang kanilang habitat hanggang sa sila ay mga namatay. Ang mangyayari sa pang-6 na mga ngabayo, mahulog na kaya ng bunga ng igos ang mga bituin. Just imagine, katatago kung ang sanglibutan ay abutan ng isang bituin na malaki pa sa kanya. Parang bola na inumpog ng laking bola sa itatalsik. Kaya ito po ang mga kapighatian na dala ng kalikasan. Of course, ang lahat ng ito ay padala ng Diyos sapagkat ang panahon ng kapighatian ay panahon ng galit ng Diyos sa mga taong maswayin. Kaya narito mga kapatid, kaya ang paghihirap sa tribulation ay 3 po yung kategorya. Ang mga paghihirap sa mga sa tatak, ang paghihirap na sa trumpeta, paghihirap, trumpet, 7 trumpets, at ang 7 vials. Okay. Okay lang. Ito sample lang. Sa'yo At yan. ang bawat ikapto, Iba-ibang cheese ito yan. ang transition. Tingnan natin kung kakaya ito. Konti lang naman yan, 6 lang. Sa paghihirap sa susunod. Kaya ang Tingnan ko na masarap ha. May iba-ibang pan yan eh. Cheese. Sample lang yan. tribulation ay Surprise lang yan, magsisimula pan. Ito hindi kanina sa namin dito. paghihirap Hidden sa cheese. mga tatak. Thank you ha.
ang mangyayari, ang paghihirap sa mga dalan ng trumpeta. Ang bahagi nito, mga kapatid, ay ang paghihirap na dala ng malupit na Salamat. paghahari ng Antikristo. Buti lang ang iglesia ay wala na. Kaya tayo, mga kapatid, paghanda natin ang rapture, sapagkat ang tanging paraan para makaligtas sa mga darating na kapighatian ito ay sa pamagitan ng pagsama sa Panginoon sa impapawid sa rapture. Magpuyat po tayo, sabi sa Apokalipsis 3:3, upang pagdating ni Kristo, tayo ay maging kabahagi. Isagawa, ang sabi po, tuparin mo, magsisi ka, gawin mo ang mga tinanggap mo. Kaya lalong sa panahon ito, mga kapatid, lalo nating pakalimiin ang mga turo at aral ng good man of the house, ng sugong apostol sa ating panahon. Ito ang dahilan kung bakit inilagay siya sa iglesia upang tayo ay papaghandain sa rapture. Yan po ang sabi sa Mateo 24:43. Ang sabi po, datapwat, ito'y talas sa inyo na kung nalalaman ng puno ng sangbayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat, hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. The good man of the house, puno ng sambayan, ang ulo ng sambayan ay si Kristo. Naglagay siya ng punong ng sambayan. Siya ay isa sa mga alipin, pero siya ay binigyan ng kapamalaan upang ang iglesia ay lagay sa ayos, ipaghanda, ipinahayag sa kanya ang mga pagpupuyat, ang mga bahagi ng panahon. Yan po ang tanda na siya ay tinawag ng Diyos. Siya lamang sa ating panahon ay ang may ganitong kaalaman. Ang may ganitong kaalaman ay ang puno ng sambayan, the good man of the house, ang apostol sa kawasan ng panahon. At tayo, mapalad, tayong nasa fourth watch, Pentecostal Missionary Church of Christ in the fourth watch, mapalad tayo sapagkat naglagay ang Panginoon ng isang lalaki na kung tawagin ay good man of the house upang kanyang dalhin ang iglesia sa pagpupuyat. Sundin natin ang kanyang mga turo't aral. Ating isagawa ang kanyang mga turo't aral. Gayahin natin siya sa pamumuhay at paglilingkod. At sa pagbabalik ng Panginoon, magiging kabahagi tayo. Dahil sa kanyang pagbabalik, kukunin niya ang iglesia. Hallelujah! Pagkatapos niyan ay ang reign ng Antikristo, ang kapigatian. Mga kapatid, ibigay natin ang ating puso, ang ating buong pagsisikap sa paghahandang ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung ikaw ay wala pang katiyakan sa iyong kaligtasan sa mga sandaling ito, kaibigan, buksan mo ang iyong puso sa Panginoon. Gawin mo siyang iyong tagapagligtas at Panginoon ang iyong buhay. Kung wala pa sa iyo, kung hindi ka pa nakakagawa ng ganitong pagpapasya, ating ipinamamanik sa iyo, alang-alang sa iyong kaluluwa, tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Magpuyat at maglingkod sa Panginoon. Ikaw at ang iyong sambayay maliligtas. Kung ito ang kalagayan mo sa iyong kinaroroonan, saan ka man naroon ngayon, iyuko mo ang iyong ulo, sundin mo ang simpleng panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong plano. Ang iyong mga anak na naglilingkod sa iyo
sa iyong pagbabalik bago dumating ang kapighatian, ay kukunin mo sa lupang ito. Tinatanggap kita ngayon na aking tagapagligtas. Binubuksan ako ang aking puso. Pumasok ka, Panginoon, pagharian mo ako at tulungan mo na gumawa ng iyong kalooban bago ka bumalik. Hallelujah, salamat po. Pati ang aking sambahyay kahabagan mo, iligtas mo po sila. Puri sa iyong pangalan at pagpalain mo po ngayon ang bawat kabahagi sa iyong iglesia. Pagpalain mo po ang iyong mahal na sugo, the good man of the house. Palakasin mo po ang kanyang katawan. Palawigin mo po lalo ang kanyang buhay upang pangunahan kami sa paghahanda sa rapture. Pagpalain mo po ang bawat isa. Hallelujah. Bawat pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Amen.